letter o GL. Ang isa naman po ay COR o cash outright. So, yung isa cash, yung isa dokumento po yan ha. Bali yung GL po, binibigay po namin yan sa service provider na kung saan partner po namin. So, yung cash po kasi may maximum amount lang tayo dyan, pero depende pa rin po yan sa assessment ng social worker po natin. Pero yung guarantee letter naman po natin, medyo mas malaki ang maibibigay sa atin kumpara sa cash. So, i-remind lang po natin yung pila po ha. Dito po yung priority po natin. Ibig sabihin, priority po natin, yun po yung mga senior citizen, PWD, tsaka Buddhist. Kung wala po kayo doon sa tatlong nasabit, ibig sabihin po sa regular po kayo. Priority, regular, medical po ito ha. Dito po, guarantee letter. Dito po, bataka, ibig sabihin, burial assistance, transportation assistance, mass assistance, or yung may mga test. Pero pag medical po, lahat po dito po yun. Regular o priority po. May referral man po kayo o wala, basta medical po, dito po yung pila. So baka may mawawala po dyan ha. Priority, regular, guarantee letter or GF, pataka po. Burial, transportation, cash assistance. Okay po? Sige po. So, dito sa ating tanggapan po, meron po tayong assistance na binibigay. Yun po ay ang ating mga... bago po yan, dito po tayo sa Crisis Intervention Program, na dati po ay tawag na Crisis Intervention Division. So, dito po sa ating tanggapan, may programa po tayong AIX. Yun po yung sinasabi na assistance to the individual in crisis situation. So, ibig sabihin, yung mga nandito po na lumalapit, ay nasa crisis na sitwasyon. Tama po ba? Tama. So dito naman sa ating tanggapan, wala po tayo, hindi po tayo namimili. May kakayanan man po kayo o wala, mayaman man po kayo o hindi, o mahirap, lahat po dito welcome. Okay po? So basta nasa krisis na sitwasyon. Ibig sabihin, may kakayanan naman, pero nagkataon na naka-encounter po kayo ng challenge sa buhay ninyo, o may mga pagkakataon na nabigyan kayo ng problema, may mga gastusin na medyo nagipit kayo, kahit sabihin pa natin na meron kayong stable na income. So yun po yung nasa crisis na sitwasyon. Hindi naman kasi ibig sabihin na yung mga income tayong malaki, pero pag na-hospital ka, kaya mong bayaran. Tama po ba? Lalong-lalo na ang hospital, kung makasingil man ang hindi, di ba? So, sipon lang ang pina-check up mo, na-admit ka, ilang libo na rin ang babayaran natin. So, yun yung mga sitwasyon na hindi natin expect na may mga bayarin tayo. So, kahit may income po tayo, medyo mabigat pa rin sa atin, sa pamilya po natin. Sige po, dito sa ating tanggapan, meron po tayong medical assistance, burial assistance, transportation assistance. So, ano-ano po ba ang mga requirements o ang hinahanap sa atin ng social workers pag once in-interview na po tayo? So, unang-una po, sige nga po, tatanungin natin. So, unang-una, ano po ba ang pinaka-importanting requirement na dapat i-present? Na kahit kumpleto ang dokumento po ninyo, pero kung wala po kayo neto, hindi po magpoproseso yung assistance na nilalapit natin. Ay, very good ah. Siguro hindi kayo first-timer, no? First-timer ba? Yeah. Sige po. ID po. Tama po yun. Valid ID or national government-issued ID. Sino po ba may mga national ID? Sino yung wala? Pero nakapagpa-register po ba? Oo. Marami na din po. Sino nga po ulit ang wala? Ito, hindi. Kung kayo mag-alala din ulit. Dahil hindi rin po kayo nag-iisa. Pare-pare po tayo. Wala pa rin po tayo national ID. Pero kung kayo po nagpa-register, makita niyo po yan sa IGO, sa website. Nandoon po yung ID. Magandang gamitin na senior. Kung nagpa-register po kayo, Kasi makikilala nandoon po pa yun. rin. Pwede niyo po yan i-print. Pag first timer po kayo, kinoconsider po natin yung ibang government issued ID. Pero kung pangalawa, pangatlo na po ninyo at marami na po kayong beses na lumapit sa ating tanggapan, kailangan po national ID na talaga. Kasi yun na po yung nire-require natin. Okay po? So sa medical assistance po, ang nilalapit natin, kung medical assistance ang nilalapit natin, kung cash po yan, hindi naman po ganun kadami ang requirements na hinihingi. So, ay kailangan lang po natin i-present yung ID ng naglalakad, tsaka ID nung nilalakad po ninyo, of course, medical certificate,
reseta kung gamot ang hinihingi ng doktor sa inyo, request kung kailangan nyo mag-undergo na laboratory. Ganun lang, pag-cash. Pero, pag guarantee letter po ang ating nilalapit, since na ang guarantee letter po natin ay medyo malaki po yung amount na binibigay po natin, pero dokumento po yun ang binibigay po natin, ha? So, kung medical po ang nilalapit po natin, aside po doon sa ID, medical certificate, request na reseta, kung bakit po yan, kung gamot po yan para sa globo, nagdadagdag po tayo ng quotation. So, ang quotation po, doon nakalagay ang total amount ng bakal po ninyo o gamot na kailangan po ninyong bilhin o i-purchase doon sa service provider po natin. So, quotation po. So, aside sa quotation po, kailangan din po natin na social case study report. Saan po ba kinukuha ang social case study report? Sa City Hall. Ngayon, kung hospital bill naman po yan, kailangan po natin ng karagdagan na statement of account o SOA. Na kung saan doon po nakalagay yung total amount ng ating bayarin sa hospital. So sa ibang hospital po na partner po natin, sila din mismo nagbibigay ng social case study report. So hindi na natin kailangan pumunta sa City Hall. Pero meron din po kami service provider o hospital na partner na hindi po sila provide na social case study report. So kung hindi po sila provide, kailangan po talaga natin kumuha sa City Hall. Ngayon po, kung pinayagan po ang ating mahal sa buhay o kapamilya na ilabas sa hospital kahit po meron pa po silang balance o balance sa hospital na babayarin, kailangan po natin o naghahanap po tayo ng promissory note. So saan po ba kukuhanin ng promissory note? So kukuhanin niyo po yung promissory note doon sa service provider po natin. Kung hospital bill po yan, sa hospital din po kayo kukuha ng promissory note. Na kung saan nakasaad po doon, na kahit meron pa po kayong balanse, pinayagan po kayong ilabas ang inyong kamag-anak o pasyente sa hospital, tapos may agreed po kayo na date kung kailan po kayo dapat makabayad. At kung hindi kayo makabayad, may percent po yan, natataas pa. So yun po yung promissory note po natin. Ngayon po, kung ang naglalakad naman ay hindi po ninyo immediate family, ibig sabihin, hindi po ninyo nanay, tatay, kapatid, anak, asawa, mag-anak lang po yan, katulad po ng pinsan, tsahin, tsuhin, malayong kamag-anak, nagre-require po tayo ng promissory note. Ibig sabihin po, na kayo po ay pinapahintulutan niyang maglakad ng assistance sa kanyang nilalapit, itihang po sa kanya. Okay po? So yun po yung mga requirements na dapat natin i-present. Ngayon, dako po tayo sa burial assistance, ganun pa rin po, ID, of course, death certificate po, katunayan po na kayo po ay namatayan ng inyong mahal sa buhay. Pangalawa po, yung funeral contract. Ano po ba ang funeral contract? Ang funeral contract, doon din po nakasaad yung total amount ng babayarin po ninyo. Pag-cash po, ganun lang. ID, death certificate, funeral contract. Pero po, pag-guarantee letter din po nilalapit natin, may kanagdagan din po, dokumento o requirements na dapat isubmit. Yun din po ay ang social case study report. So, aside sa social case study report, kung ang funeraria din po pumayag sa inyo, binayagan kayo na ilibig yung mahal nyo sa buhay, na kahit meron pa po kayong balancing bayarin, nagre-require din po tayo ng promissory note. Okay po? So, promissory note. So, ganun lang naman po ang ating mga requirements po na dapat isubmit. Tapos, make sure lang po na lahat po ng ating dokumento may buong pangalan at may pirma. Double check po natin yung ating medical certificate, presenta request. Kailangan po yan may buong pangalan ng doktor, pirma, license number, tsaka date. Kailangan po yung mga impormasyon na yan. Pag kulang po yan, pababalikin po kayo ng new social worker. So, double check po natin. Kailangan po mayroong pangalan ng ang ating medical certificate, reseta request, kailangan po merong buong pangalan ng doktor, pirma, license number, saka date. Yung ibang dokumento po natin, kailangan po official din po yan. So kung hospital bill po yan at kung ano pong dokumento, kailangan po meron po yan tatak pa din. At tulad ng hospital bill, kailangan po may buong pangalan din po at pirma mula sa billing. Nakatunayan ay doon po nanggaling yung dokumento po ninyo. At isa po, meron din pong ibang dokumento katulad sa mga medical certificate o sa mga reseta po ninyo, may nakalagay pa dyan sa baba, pero hindi po lahat na not valid without dry seal. Ibig sabihin po, pag wala pong dry seal, yung dry seal na tinatatak, yung nagbabakat,
Yun po yun. So, ibig sabihin, pag wala